ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. Important yung issue ng mutual respect. Hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Isang kontrobersyal na paksa ang inungkat ni Senator Robin Padilla sa isang Senate hearing kamakailan lamang. Tila nasermonan ng senador sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na kanyang pinamumunuan noong Huwebes, August 15, kaugnay sa isyu ng marital rape sa pagitan ng mag-asawa. Nagtanong si Senator Padilla kung paano matupad ang sexual rights ng isang asawang lalaki kung ayaw at wala sa mood si Mrs. Tinanong niya kung pwede ba mambabae na lang ang isang mister sakaling tumanggi na makipagtalik si Mrs. kahit sabik na ang esposo. Pero nagbabala si attorney Lorna Capunan, isa sa mga resource person, na hindi dapat ipilit kung ayaw ni Mrs. makipagtalik dahil maaaring kasuhan ng marital rape ang mister. Sa ilalim ng batas, may karapatan aniya ang Mrs. na umayaw sa sex lalo kung pagod, walang gana o wala sa mood. Ipinunto din ni Attorney Lorna Capunan na hindi obligasyon ng isang Mrs. pagsilbihan ang mister bagkus ay dapat magkaroon ng paggalang o mutual respect sa isa't isa. Narito ang kabuuan ng talakayan. Hindi mo maaalis ang mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang wala kaming choice bigla. Gano'n na lang. Matulog ka na lang. Siguro po ang issue doon ay hindi na legal, no? Ang issue doon na yan ay psychosocial. Sa legal po, alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang? Ganon na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako? O paano po kaya? Anong pwedeng gawin na lang ng babae? Talagang no talaga. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ganon. Kung minsan kasi, yung no naman ng babae, hindi naman arbitrary, hindi naman kung minsan, for instance, kagaya ng yung instance na lasing yung asawa or under the influence of drugs, no? At gustong makipag-sex with the wife, no? Syempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of of urge. Kasi ano po yan eh, no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng asawa ko o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling. Magdasal na lang kayo. But i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yan na mabaliw-baliw ka eh. Di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. All I'm saying po, so legally, wala po? Wala po. Because sabihin mo sa asawa mo, help me. That's why it's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Yun po yung, di ba, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa atin. In fact, idadagdag ko lang, no? Opo. Kasi maraming lalaki dito nakikinig. Sa family code po natin,
inamend ibang code naman to. Sa family code, we amended the family code to remove the obligation of obedience. Ngayon, kasi sa old civil code, 1930s rin yung old civil code na yan, nakalagay dyan, the wife shall obey the husband. Ngayon, wala nang obey ng husband. Pinalitan na yan. Attorney, dapat maano po natin yan. Kailan po yan revise? Yung family code, 1988 po. 1988, ni-revise po ang family 1930s. code Opo. na sinasabi na ang asawang babae hindi na kailangan sumunod. Ganun po. Hindi tinanggal na yung obligation of obedience. Ang Opo. nakalagay dyan, husband and wife are obliged to mutually respect each other. Okay, So, opo, mutual opo. respect na ngayon. Base sa datos ng Philippine Commission on Women's Estado ni Juana, the State of Juana, as of December 31, 2022, 17.5% ng mga kababaihan na may edad 15 hanggang 49 ang nakakaranas ng pisikal, sexual o emotional na pang-aabuso mula sa kanilang asawa o partner. Samantala, mula sa datos ng mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso, 15.2% ang nakakaranas ng emosyonal na pang-aabuso, 6.4% ang pisikal na pang-aabuso at 2.3% naman ang nakakaranas ng sexual na pang-aabuso. Bagamat mababa ay hindi naman lahat ay naire-report sa mga otoridad dahil na rin sa takot o kaya ay kahihiyan na kanilang sasapitin. Sa kabila ng mainit na talakayan, naging malinaw ang dalawang panig, isang pagpapakita ng nagkakaibang pananaw sa pagitan ng tradisyonal at modernong pag-iisip. Ang naturang diskusyon ay nagbukas ng pinto para sa mas malalim na pagsusuri sa batas ng marital rape at ang kahalagahan ng consent sa mga relasyong mag-asawa. Ani Senator Padilla, hindi natin sinasabi na dapat hindi protektahan ang kababaihan, ngunit kailangan din nating isaalang-alang ang ating kultura at mga tradisyon. Pagtatapos ni Atty. Kapunan, ang kultura ay hindi dapat maging dahilan upang tapakan ang karapatan ng isang tao. Ang consent ay isang mahalagang aspeto ng anumang relasyon. Kayong mga koreksyonador, ano ang masasabi nyo sa pahayag ni Senator Padilla at Atty. Kapunan? Comment down below at babasahin natin sa susunod na mga video. Maraming salamat at mag-iingat kayong lahat.